Katatapos pa lamang ni Ibarra na magpalit ng damit nang lapitan siya ng isang utusan at sabihing may taga-bukid na nais makipagkita sa kanya. Gayon na lamang ang pagkamangha niya nang makitang ang panauhin ay si Elias. Ang sadya ko'y muling makiutang ng loob. Sakaling mag-usig ang mga may kapangyarihan sa nangyaring hiwaga, mangyari lamang na huwag babanggitin ang naibulong ko sa inyo sa simbahan. Huwag kayong mabahala. Kayo'y hindi ko ipadarakit kahit na alam kong kayo'y pinag-uusig. Nagpatuloy si Elias sa pagsasalita. Ipinahayag ni Ibarra ang kanyang pagdaramdam sa pagkamatay ng tao. Kung buhay pa sana ito, maaaring makapagsiwalat ng mga lihim. Ang katarungan po'y bulag, at sakaling mabuhay ay maaaring pawalang sala ng bulag na hukuman. Ang Diyos na ang humatol sa kanya. Ang Diyos ang makapangyarihang hukuman. Napansin ni Crisostomo ang mga latay at maraming gurlis sa malaking bisig ni Elias. Ako'y naniniwala sa Diyos. Siya lamang ang may karapatan sa buhay, at hindi dapat isipin ng tao na palitan ng kapangyarihan ng Diyos. Nang babagsak na ang bato, ay pinigilan ko ang tampalasan. Kami magkasama ngunit siya ang nasawi, at hindi ako. Kung gayoy, kayo ang... Opo, nakita ko ang kanyang pakana. Kaya't nang magtangkay, hinawakan ko. Ang nangyari kagustuhan ng Diyos. Kaya't hindi dapat tangkain ni numan na saklawan siya sa kanyang kapangyarihan. Nalinawan ni Ibarra na hindi naniniwala sa katarungan ng tao si Elias. Humatol upang makagawa ng mabuti at hindi masama, upang makabuo at hindi makasira, sapagkat sa sandaling makagawa ng kamalian, hindi na malulunasan ang kasamaan niyang nagawa. Hindi nagtagal at nagpaalam na si Elias. Ang mga pinakamataas na tao ng lalawig ay magkakaharap na nanananghalian sa isang malaking hapag. Masaya ang kainan. Hindi pa nangangalahati ang kanilang pagkain, isang telegrama ang iniabot kay Kapitan Tiago. Mga Ginoo, darating ang general at sa aking bahay manunuluyan. Nagmamadaling nilisan ni Kapitan Tiago ang hapag. Ang alkalde, ang alperes at ang kapitay tumanggap din ng telegrama. Mga kasama, ipagpatuloy natin ang pagkain. Mamaya pang ika-4 ng hapon ang dating ng general. Napupuna kung wala rito si Padre Damaso. Napagod marahil. Si Padre Damaso ay nakita nilang dumating. Sinalubong sila nito ng ngiting mapanlibak. Lahat ay masayang bumati, maliban kay Ibarra. Binabanggit po ni Ginoong Ibarra ang arkitektong nagsitulong sa kanyang binabalak nang dumating ang inyong reverensya. Ako ay walang kamuwangan sa arkitektura, ngunit binabaliwala ko ang mga arkitekto at dinudusta ang mga mangmang na nagpapagawa sa kanila. Ngunit ang isang paaralang tulad ng ipinatatayo ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng dalubhasa. Ano bang dalubhasa? Ya'y nagpapakilala lamang ng higit na kamangmangan ng hangal kaysa Indio na nakapagpapatayo ng sarili nilang bahay. Ang lahat ay napalingon kay Ibarra na noon ay namumutla, ngunit nagpatuloy ng wari nakikipagmabutihan kay Maria Clara. Ang Indio'y kilala na ninyo. Matuto lamang ng bahagya'y ituturing ng siya'y doktor, lalo na kapag siya'y napunta sa Espanya. Padre, hintay muna kayo. At silang lahat ay magbabayad. Diyos ang makapangyayari, at upang wag nating makita ang kahihinatnan, ay kailangang tayo'y maging bulag. Ang mga ama ng mga taong sukab ay pinarurusahan na ngayon pa lamang, namamatay sa bilangguan at di walang mahigang. Hindi na natapos ni Padre Damaso ang kanyang sasabihin. Nang mabanggit niya ang ama ni Ibarra, dinaluhong siya ni Ibarra at pinadapo ang matigas nitong kamao sa ulo niya. Bumulagta ng patihayaang kura na agad nahilo. Sa kabiglaan ng lahat, isa may binakapamagitan. Layo kayo kung hindi ninyo ibig na mamatay. Si Ibarra ay nawala sa kanyang sarili.
Si Padre Damaso, na noon ay nagpipilit tumayo, ay isinalya ni Ibarra hanggang sa mapaluhod ang pari. Walang nakapaglakas ng loob na umawat dahil sa kutsilyong hawak ni Ibarra. Nakikita mo ba ang katahimikang iyan? Ikaw ay sugo ng kabanalan. Paring puno ang bibig ng pananalig, ngunit ang puso ay impi at lusak. Hindi mo man lang naisip ang iyong ama, ni ang kahalagahan niya sa iyo. Sa pagtitipong ito, sa lahat ng naririto na iyong hinahamak ay wala kang katulad ni isa man sa kanila. Sa pag-aakalang papatayin ni Ibarra ang hawak na praile, ay nagtangkang lumapit ang mga nakapaligid. Huwag kayong lalapit. Natatakot ba kayong marungisan ng masamang dugo ang aking kamay? Inalipos ka ang aking ama, siniraan, inusig, at ginamit ang mga mangmang laban sa kanya, at ginamit pa ang kapangyarihan ng isang pari. Nilapastangan ng kanyang libingan, nilait ang kanyang alaala, at ngayon pati ako na ang kanyang anak ay pinag-uusig. Itatarak na lamang ni Ibarra ang kutsilyo nang mabilis na namagitan ang isang dalaga at napigilan ang nakaakmang bisig ng binata. Nawalan ng lakas ang binata sa titig ng kasintahan at unti-unting lumuwag ang pagkakahawak kay Padre Damaso, hanggang sa tuluyang bumagsak ang hawak na kutsilyo. Tinakpan ni Ibarra ng kamay ang kanyang mukha at parang baliw na lumayo sa karamihan ng tao. Iba-ibang balita ang mabilis na kumalat sa buong bayan ukol sa naganap na pangyayari sa pagitan ni na Padre Damaso at Ibarra.